Sa isang liblib na bahagi ng probinsya ng Samar, may isang baryong tinatawag na Sitio Malignang. Hindi ito basta-basta matatagpuan sa mapa, at bihira lang ang dayuhang makarating doon. Malalim ang mga gubat, makapal ang hamog sa umaga, at tila may kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong lugar. Dito nagsimula ang alamat ng isang pamilyang kinatatakutan, ang lahi ng mga albularyo na may lihim na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Ang pinagmulan ng lahat ay si Apong Ildefonso. Isang lalaking matanda, payat, kulubot na ang balat at tila ba may laging daladalang anino ng nakaraan. Hindi siya madaldal pero may mga mata siyang tila bumabasa ng kaluluwa. Ayon sa matatanda sa sitio, si Apong Ildefonso ay hindi ipinanganak kundi lumitaw sa kagubatan isang gabi ng dilim na dilim, walang buwan, walang bituin, at napakatahimik ng gabi na para bang huminto ang oras. Natagpuan siya ng isang magsasakang naghahanap ng nawawalang kambing. Nakatayo si Ildefonso sa gitna ng gubat, walang saplot, puting-puti ang balat at duguan ang mga palad. Hindi na siya nagpakilala. Hindi rin niya alam ang sarili niyang pangalan, ayon sa kanya. Pero nang hinawakan niya ang magsasaka, bigla itong napaatras, dahil nakita ng magsasaka ang sarili niyang asawa sa piling ng ibang lalaki sa isipan. Tila may kakayahan si Ildefonso na bumasa ng lihim sa pamamagitan lamang ng pagdampi. Simula noon, inampon siya ng isang matandang babae sa sitio, si Lola Asyang, na siya rin kilalang albularya noon. Paglipas ng mga taon, si Ildefonso ay naging dalubhasa sa paggagamot. Hindi lang sa sugat o lagnat, kundi pati sa mga karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga batang dinadalaw ng aswang tuwing gabi, may mga dalagang nilalagnat kapag kabilugan ng buwan, at mga batang pinapanaginipan ang kinabukasan. Lahat ng ito'y kayang gamutin ni Ildefonso. Pero kapalit ng kanyang serbisyo ay hindi lang basta bayad, kundi isang piraso ng lihim ng bawat taong dumudulog sa kanya. Lumaganap ang balita tungkol sa kanya. May mga galing pa sa kabilang bayan, bitbit ang kanilang mga anak na pinaniniwala ang sinapian ng maligno. Sa bawat ritual, laging may kandila, itim na alkitran, dahon ng saging, at tinig ni Ildefonso na bumibigkas ng salitang walang nakakaintindi. Minsan ay gumagapang ang mga alitaptap sa kanyang katawan, tila ba sinasamba siya ng kalikasan. Pero ang tunay na misteryo ay kung saan nanggaling ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga bulong-bulungan, isang gabi raw noong kabataan ni Ildefonso, pumasok siya sa gitna ng gubat at hindi nakita sa loob ng 3 araw. Pagbalik niya, puting-puti ang buhok at tila ba may ibang taong nakatira sa kanyang katawan. Simula noon, nag-iba ang kanyang boses, ang kanyang lakad, at maging ang kanyang ugali. Ang dating tahimik, ngayon ay tila may laging kinakausap na hindi nakikita. Doon nagsimulang mamuhay ang katahimikan at takot sa paligid niya. Nag-asawa si Ildefonso sa isang babae mula sa kabilang baryo, si Marta. Walang nakakaalam kung paano sila nagkakilala. Bigla na lang silang lumitaw na magkasama, parang dinala ng hangin. Si Marta ay maganda, maputi, at matangkad para sa karaniwang babae sa lugar. Pero napansin ng mga kapitbahay na hindi ito lumalabas sa araw, lagi lang sa loob ng bahay, laging may takip ang mga bintana. Ang mga bata ay natatakot kapag napapadaan sa kanilang bakuran, kasi pakiramdam nila may laging nakatingin. Nagkaroon sila ng 4 na anak, lahat lalaki, at lahat tahimik. Hindi tulad ng ibang bata, hindi sila naglalaro, hindi umiiyak, at hindi rin umiimig kapag tinatanong. Pero sa gabi, may mga sinasabi ang mga kapitbahay na tila may naririnig silang tinig na parang chant, pahina, pero paulit-ulit, at lumalalim habang tumatagal. Isa raw ito sa mga pagsasanay ng mga bata. Sa mga sumunod na taon, unti-unti nang namatay si Ildefonso. Pero ang kanyang katawan ay hindi nailibing agad. Mahigit 1 linggo itong hindi naagnas, na tila ba natutulog lang. Sa 11 araw, bigla na lamang itong naglaho sa loob ng kabaong.
Ang sabi ng mga tao, bumalik siya sa pinanggalingan, sa kabubatan kung saan siya unang nakita. Ang mga anak niya ay nagsimulang manggamot din pero kakaiba sila sa karaniwang albularyo. May mga gamit silang hindi pangkaraniwan, bote ng dugo, buhok, itim na tela, at mga gamit na tila galing sa ibang mundo. Ang mga ritual nila ay palihim. May ilan na nagsasabing may naririnig silang palahaw ng babae sa gabi mula sa kanilang bahay, pero kinabukasan ay parang walang nangyari. Mula noon, naging alamat na sa buong Samar ang lahi ni Ildefonso. Sila ang mga itim na albularyo ng Sitio Malignang. Hindi mo basta-basta madadaanan ang kanilang bakuran. Hindi mo sila maaaring biruin. At higit sa lahat, hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan ng kasinungalingan dahil babalik ito sa iyo ng doble ang sakit. Ang kanilang apelyido ay hindi basta binabanggit dahil ayon sa alamat, kapag inusal mo ito ng 3 beses sa gabi, tiyak may dadaan sa pintuan mo hindi tao, hindi hayop, kundi isang paalala na ang lahi ng albularyo ay buhay pa rin, at patuloy na nagmamasid. Sa Sitio Malignang, likas na ang paniniwala sa mga di kapani-paniwalang bagay. Ngunit kahit gaano pa karami ang kwentong umiikot, tungkol sa multo, tikbalang, o kapre, walang makapapantay sa takot na idinudulot ng mga ritual na isinasagawa ng lahi ni Ildefonso. Kung ang karaniwang albularyo ay gumagamit ng halamang gamot at dasal na galing sa simbahan, ang kanilang lahi ay may sariling wika, orasyon, at pamamaraan na tila galing sa panahon bago pa man dumating ang mga Kastila. Isa sa pinakakilalang bahagi ng kanilang ritual ay ang tinatawag na pagtatawas ng itim. Hindi ito karaniwang pagtatawas gamit ang kandila sa tubig. Sa halip, gumagamit sila ng itim na kandila, pinalamutyan ng mga simbolo na hindi maipaliwanag ng mga nakakita. Isinasagawa ito sa gitna ng gabi, kadalasan ay sa ilalim ng punong balete, habang ang pasyente ay nakahiga sa bilog na may guhit na asin, uling, at abo ng pinatuyong palaka. Palaka, isang hayop na ayon sa kanila ay may kakayahang sumagap ng masamang espiritu. Sa mga ritual na ito, laging may naroroon na isang miyembro ng pamilya, isang lalaki o babae na piniling maging tagapagmana ng lihim. Tinatawag nila ito bilang tagapasa ng dugo. Sa tuwing may gagamutin, kailangang may handog, hindi lamang pagkain o pera, kundi isang bagay na may emosyonal na halaga sa may sakit, larawan ng yumaw, piraso ng buhok, o lumang damit na may bakas ng luha. May isa pang ritual na kilala sa kanilang pamilya, ang pagbasa sa alon. Isinasagawa ito tuwing kabilugan ng buwan sa may dalampasigan sa dulo ng Sitio Malignang. Doon, kinakalap nila ang tubig dagat gamit ang isang bao ng niyog na inukitan ng mata ng uwak. Ayon sa kasaysayan ng kanilang angkan, ang alon ay may kakayahang magsalita kung marunong kang makinig. Ang tubig ay binubuhusan ng dugo ng manok, at mula roon ay binabasa ng albularyo ang hinaharap, panganib, kamatayan, o tabumpay. Pero hindi lahat ng ritual ay may mabuting layunin. May ilan na ginagawa lamang sa mga itinatagong bahagi ng gubat, kung saan ang mga puno ay saksing tahimik ng kababalaghan. Isa rito ay ang pagsasali ng sumpa, isang ritual na ginagamit kapag may miyembro ng pamilya na nais ipasa ang kanyang kapangyarihan sa mas batang henerasyon. Sa ritual na ito, parehong lulublob sa sapa ang matatanda at ang batang susunod sa yapak, habang binibigkas ang matandang orasyon na mula pa raw sa mga sinaunang diwata. Pagkatapos nito, ang bata ay karaniwang lagnatin ng 7 araw, at sa ika-8 araw, biglang tatahimik at kikilos na parang ganap na albularyo. Kabilang sa mga karunungang itim na pinamana sa kanila ay ang kakayahang makaapekto sa emosyon at isipan ng tao. Sa isang dokumentong natagpuan sa lumang bowl ng kanilang ninuno, may nakasulat na orasyon na kapag binigkas, maaaring makalimot ang isang tao sa kanyang pangalan o maging alipin ng sinumang may hawak ng kanyang tinig. Ang dokumentong ito ay isinulat sa lumang baybayin at binantayan ng mga nakababatang miyembro, hindi pinapahawak sa kahit sinong dayo o hindi kadugo. May mga pagkakataon rin na ginagamit nila ang panaginip bilang armas.
Ibig sabihin, may kapangyarihan silang pumasok sa panaginip ng iba. Kapag nais nilang magparusa sa isang nagkasala o lumabag sa kasunduan, hindi na nila kailangan pangharapin ito sa harapan, sapagkat sa panaginip pa lang, do'y nagsisimula na ang parusa. May isang kaso sa Sitio Malignang kung saan isang lalaking di naniniwala sa kanila ang paulit-ulit na napanaginipan na sinusunog siya sa apoy. Makalipas ang isang linggo, natagpuan na lang siyang walang malay at may paso sa likod, na tila ba totoo ang lahat ng kanyang napanaginipan. Ang pinakakinakikilabutan ng lahat ay ang ritual na hindi dapat isinasagawa kahit kailan. Ito ay ang tinatawag na pagtawag sa anino. Isa itong ritual ng pagsasakripisyo, hindi ng hayop kundi ng alaala. Kapag isinagawa ito, kailangang burahin ang isang bahagi ng pagkatao ng albularyo kapalit ng kapangyarihang pamatay. Ayon sa kwento, ang sinumang nakatapos ng ritual ay nagiging parang anino sa mata ng mga espiritu, hindi nila siya mahahawakan, ngunit may kakayahang pumatay ng kaluluwa ng iba. Subalit kapalit nito, hindi na muling mararamdaman ng albularyo ang pagmamahal, awa, o ligaya. Ilan lamang ito sa mga karunungang itim na ipinamana ng mga ninuno sa bawat henerasyon ng lahi. Hindi ito nakasulat sa libro. Nasa alaala, sa orasyon, sa pagbigkas ng pangalan, at sa panata ng bawat tagapasa ng dugo. At ang pinakamasaklap, wala sa kanila ang pwedeng tumangging matuto, sapagkat kapag ikaw ay isinilang na may dugo ni Ildefonso, ibig sabihin may dala kang sumpa. At ang sumpang ito ay hindi basta-basta nawawala kundi lumalalim sa bawat jenerasyong dumadaan. Kaya't hanggang ngayon, kahit hindi mo sila nakikita, mararamdaman mo ang presensya nila sa Sitio Malignang, sa ihip ng hangin, sa malamig na gabi, at sa mga bulong sa dilim na walang pinagmumulan. Sapagkat ang kanilang mga ritual ay hindi basta-basta kwento lang, ito ay buhay pa rin sa puso ng kagubatan ng Samar. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy ang pag-inog ng mga kwento sa Sitio Malignang. Isa sa mga kinatatakutang usapin ay ang serye ng mga bata na bigla na lamang nawawala, parang bula na walang iniwang bakas o kahit anumang pahiwatig kung saan sila maaaring napunta. Sa unang tingin, akala ng ilan ay ordinaryong kaso lang ito ng pagkaligaw sa kakahuyan, ngunit habang dumarami ang mga kasong ito, mas lalo ring tumitindi ang takot sa buong barangay. At sa gitna ng lahat ng ito, palaging nababanggit ang lahi ng mga albularyo. Magsisimula ang lahat sa mga kwento ng mga bata. Sa gabi bago sila mawala, laging may sinasabi ang mga ito na tila ba hindi binibigyang pansin ng mga magulang, mga panaginip daw nila ng isang matandang lalaking nakasuot ng itim, may mahabang buhok, at tila may mga mata na parang apoy. Inaanod ako sa hangin, sabi ng isang batang babae, habang binubulong niya ang pangalan ko. Isang linggo matapos sabihin ang kwento, nawala ang bata. Naiwang bukas ang pinto ng kanilang kubo, habang ang kulambo ay parabang hinawi ng malakas na puwersa. Ayon sa mga matatanda, may isang lumang kasabihan sa Sitio Malignang, kapag tinawag ka ng anino, huwag mong sagutin, sapagkat hihilahin ka niya sa lugar na hindi na matawag ng liwanag. Isa itong babala tungkol sa mga nilalang na umano'y ginagabayan ng lahi ng mga albularyo, mga espiritong nawalan ng katawang lupa at ngayon ay ginagamit sa mga ritual. Minsan, ang mga nawawalang bata ay hindi lang pinaghahanap kundi itinuturing na handog. Ang mga bata raw ang may pinakamalakas na enerhiya sa kaluluwa. Ayon sa kasaysayan ng lahi ni Ildefonso, mas puro ang ihininga ng bata, kaya't ito ang pinakamasarap sa panlasa ng mga nilalang sa dilim. May ilang saksi na nagsasabing may mga gabi raw na may mga tunog ng tawa ng bata na sumasabay sa hangin, pero kakaiba ito, parang sabay-sabay, nakatutulig, at mas malapit kaysa inaakala. Sa barangay hall, sunod-sunod ang pagrereklamo ng mga magulang. May isa pang ginang, si Aling Lorna, na halos mabaliw matapos mawala ang kanyang 2 anak sa iisang gabi. Ayon sa kanya, nakita pa raw niya ang isang lalaki sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa bintana. Nang sinilip niya muli, wala na ito.
Pagbalik niya sa kwarto ng mga bata, wala na rin ang mga anak niya. Bukas ang bintana at may marka ng putik sa sahig. Ang barangay captain, si Cap Joel, ay ilang ulit nang sinubukang imbestigahan ang mga albularyo, ngunit wala siyang sapat na ebidensya. Kapag tinatanong ang pamilya, tahimik lang sila. Hindi tumatanggi pero hindi rin umaamin. Kapag tinanong kung may kinalaman sila, laging isa lang ang sagot, hindi namin alam ang hinahanap ninyo, pero baka ang gubat ay may alam. Mula noon, ipinagbawal ng ilang magulang na lumabas ang mga bata sa 10 oras ng gabi. Pinatitigil din ang paglalakad tuwing dapit hapon. May ilan pang nagsabit ng bawang at asin sa mga pintuan, kahit pa hindi naman aswang ang kinatatakutan nila, kundi ang mga albularyong may kapangyarihang mas malalim pa kaysa karaniwang nilalang ng dilim. Ngunit may isang gabi na hindi malilimutan ng lahat. Ito ang gabi na binansagan ng mga taga-sityo, malignang na gabi ng sigaw. Isa-isang nawala ang kuryente sa bawat bahay. Walang ulan, walang bagyo. Pagkatapos, sabay-sabay na nagsigawan ang mga aso. Maya-maya'y sumunod na rin ang mga batang tila nagigising mula sa masamang panaginip. Isang batang lalaki ang napasigaw, sabay turo sa bintana, nandyan siya. Sa puno. Tinatawag ako. Nang tumingin ang ama, wala siyang nakita, pero ramdam niyang may malamig na presensyang dumaan sa paligid. Kinabukasan, 3 bata na naman ang nawala. Pinuntahan ng mga sundalong tagabayan ang sityo para mag-imbestiga, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit parang walang nais magsalita. Ang mga tao ay parang sabay-sabay na naging pipi, o baka natakot na lang talagang magsalita. May isang lolo, si Mang Oscar, na bulong sa investigador, hindi yan basta-bastang pagkawala. Kinuha yan. May kapalit yan. Ang misteryong ito ay tila mas lalong lumalim ng isang araw, may batang bigla na lang bumalik pagkatapos ng 3 buwan na pagkawala. Ngunit iba na siya. Hindi siya umiiyak, hindi nagsasalita. Nakatingin lang siya sa malayo, parang may tinitingnan na hindi nakikita ng iba. At sa tuwing mailalapit sa kanya, binubulong lang niya, nasa ilalim sila. Maraming mata. Hindi lahat ng tao ay tao. Itinago siya ng kanyang pamilya at hindi na muling pinakita sa kahit sino. Ngunit bago tuluyang isarado ng ina ang bahay, nakita siyang may itim na marka sa batok, hugis mata, at parang bagong tatak. Ang mga matatanda sa sityo ay nag-usap-usap. Ang simbolo raw na iyon ay gamit ng mga albularyong tagapasa ng dugo, tatak ng pagbabalik o ng pagmamay-ari. Sa paglipas ng panahon, hindi na naresolba ang pagkawala ng mga bata. At ang usap-usapan sa barangay ay nagpatuloy, mas pabulong, mas palihim, ngunit mas mabigat. Alam ng lahat na may nangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng batas o siyensya. At sa puso ng kagubatan, sa bawat pag-ihip ng hangin, alam nila na may mga matang hindi nakikita na patuloy ang pagbantay sa susunod nilang biktima. Sa bawat angkan ng mga sinaunang albularyo sa Samar, may isang lihim na patakaran, ang dugo ay hindi maaaring ikaila. Ibig sabihin, kahit gaano pa katagal o kalayo ang isang miyembro ng lahi ay lumayo sa pinanggalingan, babalik at babalik ito kapag tinawag ng dugo. At ito mismo ang sinapit ng isang binatang nagngangalang Elias, ang apo sa tuhod ni Ildefonso, na matagal nang lumipat sa Maynila kasama ang kanyang ina upang takasan ang anino ng kanilang lahi. Hindi lumaki si Elias sa kagubatan. Lumaki siya sa syudad, nakapagtapos ng kolehiyo, may maayos na trabaho sa kumpanya, at may pangarap na isang araw ay makalipad patungong ibang bansa. Ngunit lahat ng ito ay nagsimulang gumuho ng isang araw ay nakatanggap siya ng sulat mula sa isang kamag-anak sa Samar. Ang sulat ay walang sender, ngunit malinaw ang mensahe, panahon na. Ang dugo ay tinatawag ka. Nagsimula siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip, isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya, habang siya ay natutulog, mga imahe ng gubat na hindi niya maalala kung kailan pa niya nakita.
At isang matinis na tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip, ikaw ang susunod. Noong una, inakala niyang bunga lamang ito ng pagod. Ngunit nagsimulang magbago ang kanyang katawan. May mga pagkakataong bigla siyang napapatitig sa mga tao, at alam niya agad kung may sakit sila. Minsan, kahit hindi niya alam ang dahilan, napapagaling niya ang mga sugat ng kanyang kasamahan gamit lang ang kanyang kamay. Nakakatakot, pero unti-unti rin niya itong tinanggap bilang bahagi ng kung anuman ang dumadaloy sa kanyang dugo. Nagpasya siyang bumalik sa Samar, dala ang pagnanais na tuklasin ang totoo. At doon, sa sitio Malignang, sinalubong siya ng katahimikan at malamig na pagtanggap ng mga kamag-anak. Ngunit may isang matandang babae, si Lola Adela, ang siyang nagkwento ng lahat. Si Elias daw ay isinumpang maging tagapagmanang albularyo. Siya ang susunod na tagapasa ng dugo, sapagkat sa lahat ng henerasyon, siya ang may pinakamalinis na dugong nagmula sa linya ni Ildefonso. Hindi maaaring tumanggi si Elias. Kapag tumanggi siya, ayon sa mga matatanda, ay mamamatay ang lahat ng bata sa kanyang pamilya. Isa itong sumpa na kailangang pagbayaran. Kaya't sinimulan ang seremonya ng pagtanggap, isang ritual na ginagawa lamang kapag ang bagong tagapagmana ay umabot na sa tamang edad. Si Elias, bagamat lumaki sa lungsod, ay itinuring na nasa hustong panahon. Sa ilalim ng buwan sa gitna ng kagubatan, isinagawa ang pagsasali ng dugo. Nilagyan ng sugat ang kanyang palad gamit ang kutsilyong ginto na minana paraw sa mga ninuno, at mula roon ay pinatak ang kanyang dugo sa basang lupa. Isa itong simbolo ng pagsuko ng kanyang lumang pagkatao at pagtanggap ng bagong kapalaran. Sabay rin siyang pinainom ng alak na hinaluan ng abo ni Ildefonso, isang matandang paniniwala na ang abo ng pinakaunang albularyo sa linya ay may kapangyarihang gisingin ang natutulog na karunungan sa dugo. Mula noon, nagbago ang paningin ni Elias. Ang mundo ay hindi na lang basta kulay at liwanag. Nakakakita na siya ng mga aninong gumagala, mga aura ng mga tao, at mga lihim na iniingatan ng kabubatan. Sa kanyang unang linggo bilang bagong tagapagmana, pinuntahan siya ng isang mag-asawang humihingi ng lunas sa anak nilang hindi makagulay, at gamit ang orasyong hindi niya inaral ngunit parang kusa niyang alam, nagawa niyang pagalingin ito. Ngunit habang dumarami ang kanyang natutunan, lalo ring lumalalim ang kanyang pagdududa, tama ba ang ginagawa niya? Tama bang yakapin ang sumpa ng lahi nilang kinatatakutan? Nagsimula siyang magtanong. Bakit kinakailangang may dugo? Bakit tila palaging kapalit ng kapangyarihan ay pagdurusa? Doon niya nadiskubre ang lihim na hindi sinabi ng kanyang mga ninuno, na ang unang tagapasa ng dugo, si Ildefonso, ay minsang naghimagsik sa kabubatan at nakipag-alyansa sa isang nilalang mula sa kabilang mundo. Isa raw itong nilalang na may kakayahang magbigay ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa ng mga inosente. Ang kanyang pagiging albularyo ay hindi lang basta mana. Ito'y kontrata, isang kasunduan na isinalin mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At ngayon, ang tanong, makakawala ba si Elias sa sumpang ito? O siya rin ay magiging kasangkapan ng kadiliman. Sa huling gabi ng kanyang pagsasanay, binigyan siya ng dalawang pagpipilian ng mga matatanda. Gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin at protektahan ang sitio o sundin ang yapak ng kanyang ninuno at yakapin ang dilim na magpapalakas sa kanya. Tumahimik ang buong sitio. Alam nilang isang desisyon ang magtatakda ng kapalaran ng lahat. At sa gabing iyon, muling nabulabog ang kagubatan sapagkat may nilalang sa dilim ang muling gumalaw, naghihintay sa kanyang magiging pasya. Sa sitio Malignang, may isang gabi sa kasaysayan ng kanilang lahi na hindi kailanman binabanggit sa harap ng mga dayo. Isang gabing isinumpa ng mga matatanda. Isang gabi kung kailan hindi lumubog ang buwan, at tila'y nakabitin sa langit ang isang liwanag na hindi nagbibigay ng pag-asa, kundi takot at babala. Ito ang gabing muling bumukas ang daan para sa mga nilalang ng dilim, ang mga espiritong pinakawalan ng lahing albularyong bumaligtad sa kanyang tungkulin.
Noong gabing iyon, si Elias ay nasa gitna ng matinding pagkalito. Kakaalis pa lang ng mga matatandang albularyo matapos ang huling ritual ng kanyang pagsasanay. Mag-isa siya sa kubong minana mula kay Ildefonso, isang kubo na nakatayo sa tabi ng ilog, malapit sa pinakagitna ng gubat. Malalim ang gabi, ngunit maliwanag ang paligid dahil sa buwan, isang buwan na kulay pula, tila dugo, at hindi kumikilos. Parang pinako sa kalangitan. Nagsimula ang kakaiba nang makakita si Elias ng isang anyo sa kanyang salamin. Hindi ito refleksyon niya, kundi ng isang matandang lalaki na halos kahawig ng mga lumang litrato ni Ildefonso. Nakasuot ito ng itim na balabal at may mga matang parang apoy. Panahon na, anito, upang gawin mo ang desisyong hindi ko nagawa noon. Sa labas ng kubo, unti-unting bumuka ang lupa. May lumalabas na usok mula sa bitak, kasabay ng mga sigaw, hindi ng tao, kundi ng mga nilalang na tila mula sa ilalim ng lupa. May mga mata sa dilim. Mabilis ang mga anino. At sa bawat ihip ng hangin, may mga bulong na naririnig si Elias, alamin mo kung sino ka. Ikaw ang susi. Buksan mo ang pintuan. Sa gitna ng kagubatan, nagsimulang maglakad ang mga nilalang, mga nilikhang nabubuhay sa gutom at takot. Ang mga espiritong minsang ginamit ng mga naunang albularyo para sa kabutihan ay ngayon ay pinalaya, galit, at uhaw sa dugo. Ang buong sitio ay nagising sa kakaibang ingay. May mga ilaw na kumikislap, may mga aso na tila naloloka sa kakatahol, at may ilan na nagsisigaw ng panalangin. Ang mga matatanda ay agad nagtipon sa sentro, dala ang mga sinaunang agimat, asim, at mga dasal na pinagmulan pa ng lumang panahon. Si Elias, bagamat takot, ay pinilit kontrolin ang kanyang sarili. Pinuntahan niya ang sentro ng kagubatan, sa ilalim ng punong balite na pinaniniwala ang daanan ng mga espiritu. Dito niya hinarap ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Mula sa ilalim ng punong balite ay lumitaw ang nilalang sa anino, isang napakalaking nilalang na yari sa usok, may 6 na mata, at boses na parang basag na kampana. Ikaw ang tagapagmana, wika nito. Ibukas mo ang daan, at ikaw ay magiging Diyos ng kabubatan. Walang magtatago, walang makakatakas. Ngunit alam ni Elias na may kapalit ito. Alam niya na kung bubuksan niya ang daan, magiging makapangyarihan siya, ngunit mawawala sa kanya ang kaluluwa. At higit sa lahat, isasakripisyo niya ang katahimikan ng buong sitio. Ang mga bata, ang matatanda, ang inosente magiging pagkain, alay, o alagad ng dilim. Sa kabila ng lahat ng tukso, pinili ni Elias na lumaban. Ginamit niya ang kanyang bagong lakas, ang karunungang ipinasa sa kanya ng kanyang lahi, at ang kabutihang itinanim ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Nagsalita siya ng orasyong matagal nang hindi binibigkas, sa ngalan ng liwanag at lupa, ako ang tumatapos sa kadena ng kadiliman. Magsara ka, pintuan ng anino. At sa kanyang mga salita, biglang yumanig ang lupa. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsigawan, nasunog sa liwanag na biglang bumagsak mula sa buwan. Ang punong balite ay napunit sa gitna, at ang usok ay hinigop pabalik sa bitak ng lupa. Sa huli, muling bumaba ang buwan. Tila tuluyang natapos ang gabi ng sumpa. Ngunit may iniwang bakas ang gabing iyon. Nagising si Elias kinabukasan sa tabi ng punong balite, sugatan at nanghihina. Sa kanyang dibdib ay may bagong marka, hugis araw, may mata sa gitna. Isa itong sagisag ng bagong simula, isang pahiwatig na ang lahi ng albularyo ay hindi lamang tagapasan ng kadiliman, kundi tagapagbantay ng liwanag. Mula noon, ang sitio Malignang ay muling nagkaroon ng katahimikan. Ngunit alam ng lahat, lalo na ni Elias, na ang dilim ay hindi tuluyang nawawala, natutulog lang ito, naghihintay ng panibagong pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang gabi ng sumpa, unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa sitio Malignang. Si Elias ay itinuring na bagong haligi ng kanilang pamayanan,
hindi lamang bilang albularyo, kundi bilang tagapangalaga ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isa pang lihim na matagal nang nakatago na unti-unting nagbabadya ng pagbabalik. Sa isang hapon habang si Elias ay naglilinis ng lumang bowl sa ilalim ng kanyang kubo, nakapa niya ang isang kahong bakal na may mga ukit ng sinaunang simbolo. Mabigat ito, parang may laman na mas mabigat pa sa bakal. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang aklat na balot ng maitim na balat at may pahina na tila gawa sa pinatuyong balat ng hayop o tao, ang itim na libro ng albularyong ipinagbabawal. Ang aklat ay walang pamagat, pero sa unang pahina ay nakasulat ang salitang, Libro ng Alitaptap ay gabi ng kadiliman, at sa ilalim nito, ang babala, hindi lahat ng karunungan ay dapat malaman. Hindi lahat ng liwanag ay ginto. Ayon sa alamat ng kanilang lahi, ang aklat na ito ay isinulat ni Ildefonso mismo, ang unang tagapasa ng dugo. Dito niya isinulat ang lahat ng natutunan niya, mga lihim na orasyon, mga ritual para sa pagpapagaling, ngunit higit sa lahat, mga dasal at alay upang makipagkasundo sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi ito basta aklat ng panggagamot, ito ay aklat ng kapangyarihang marumi at delikado kung mapunta sa maling kamay. Dahil sa kuryosidad, unti-unting sinimulan ni Elias na basahin ito. Sa bawat pahina ay may mga diagram ng katawan, listahan ng halamang gubat, at mga simbolong hindi pa niya nakita kahit sa mga itinuro ng matatanda. Nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya habang binubuklat ito. Tila ba may tinig na bumubulong sa kanya habang binabasa niya. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, may biglang dumalaw sa kanyang kubo, isang matandang lalaking hindi niya kilala, ngunit may pamilyar na aura. Ang lalaki ay tahimik, maputla, at may suot na sombrero. Hindi ito nagpakilala, ngunit diretsong sinabi, hindi mo dapat binuksan yan. Ang mga tulad mo ay sinusubok. Huwag mong hayaan na ang ginto sa pahina ay sirain ang ningning ng iyong kaluluwa. At bigla na lang itong naglaho, walang yapak, walang bakas, parang usok. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang makaramdam si Elias ng pagbigat ng katawan. Sa tuwing binubuksan niya ang aklat, may aninong sumusulpot sa mga sulok ng kanyang paningin. May mga panaginip siyang parabang totoo, mga sigawan, apoy, dugo, at mga nilalang na may mga sungay at itim na mata. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang grupo ng kabataan mula sa kabilang baryo. Isa sa kanila ang sinapian ng isang nilalang, ayon sa matatanda. Dinadala nila ito kay Elias upang ipagamot. Pero paglapit ng bata kay Elias, biglang sumigaw ito, Ikaw. Ikaw ang nagbukas ng pinto. Ibinabalik mo sila. Nagulat si Elias. Ang mga mata ng bata ay hindi normal, mapula at may luha ng itim na likido. Dito niya napagtanto na ang itim na libro ay hindi lang basta aklat, isa itong susya ng daan pabalik sa mundo ng mga nilalang ng dilim. Muling binuksan ni Elias ang aklat at nabasa ang pahinang dati ay blanko. Ngayon ay may nakasulat na, ang tagapagmana ay isa ring tagapagbukas. Pumili ka, ang daan ng liwanag o ang daan ng kapangyarihang walang hanggan. Nagdesisyon si Elias na muling kausapin ang mga matatandang albularyo. Dinala niya ang aklat sa kanilang pinakanakatatandang tagapayo, si Tatay Mante, na sinasabing nakasaksi sa huling pagbubukas ng aklat mahigit 70 taon na ang nakalipas. Sabi ni Tatay Mante, ang itim na libro ay minsang ginamit ni Ildefonso upang pagalingin ang isang buong baryong tinamaan ng salot. Ngunit kapalit nito ay bumukas ang daan at pumasok ang mga nilalang sa mundo ng mga tao. Hindi lahat ng lunas ay malinis. At hindi lahat ng karunungan ay para sa kahit sinong albularyo. Elias, wika ni Tatay Mante, kapag pinili mong gamitin ang aklat, wala ka nang balikan. Mawawala ang katahimikan, mawawala ang liwanag. Pero kung isasara mo ito, baka pati ang huling lakas ng iyong dugo ay mawala. Sa puntong iyon,
muling nalagay sa gitna ng desisyon si Elias. Panatilihin ba niya ang aklat para sa kapangyarihan at kaalaman, o isuko ito para sa katahimikan ng kanyang angkan? Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, biglang umalog ang lupa. Mula sa ilalim ng kubo ay sumirit ang itim na usok, at muling umalingawngaw ang mga bulong mula sa dilim. Pinili mo na. Isang beses mong binasa, hindi ka na inosente. Dumating ang gabing inaasahan ngunit kinatatakutan, ang huling gabi ng albularyo. Isang gabi na tila itinakda na ng kapalaran, kung saan ang lahat ng nakaraan, lihim, at sumpa ay magkakatagpo upang tuluyang magpasya kung ang lahi nila Elias ay mananatiling tagapangalaga ng liwanag o magiging alipin ng dilim. Pagkatapos ng insidente sa pagbubukas ng itim na libro, bumalot ang katahimikan sa buong Sitio Malignang. Ngunit hindi ito normal na katahimikan, ito ay katahimikan na puno ng takot, mga mata sa dilim, at mga bulong sa hangin. Nagsimulang magkasakit ang mga tao, una ang mga bata, sumunod ang mga matatanda. Hindi gumagaling sa halamang gamot. Hindi tumatalab ang orasyon. At ang pinaka-nakakatakot, hindi tinatablan ng asin. Alam ng mga matatanda, may muling bumukas. Si Elias ay nanatili sa kanyang kubo, mahigit 1 linggo nang hindi lumalabas. Sa loob, pinag-aaralan niya ang itim na libro, hinahanap ang paraan upang muling maisara ang daan na aksidenteng nabuksan. Pero habang binabasa niya ito, nararamdaman niyang unti-unti siyang nauubos, parang sinisipsip ng aklat ang kanyang lakas, damdamin at pagkatao. Isang gabi, dumating si Tatay Mante at ilang natitirang matatandang albularyo. Anak, wika ng matanda, oras na. Hindi mo ito malulutas mag-isa. Kailangan natin bumalik sa daan ng apoy, ang lugar kung saan isinara ni Ildefonso ang daan ng dilim. Ang daan ng apoy ay isang sagradong bahagi ng gubat, isang lugar na hindi pinupuntahan ng kahit sinong taga-sitio maliban kung kinakailangan. Sinasabing ito ang pusod ng kanilang kapangyarihan. Sa ilalim nito nakabaon ang tinatawag na bakal na pangakong altar, kung saan isinagawa ang huling sagradong ritual upang ipitin ang mga nilalang sa kabilang dimensyon. Bitbit ang itim na libro, ang huling agimat ng kanilang lahi, at ang dugo ng pamilyang pinagmula ni Elias, nagtungo sila sa gitna ng kabubatan. Sa bawat hakbang, may bumubulong sa hangin, hindi mo sila maililigtas. Ang pangako ay naputol. Ang albularyo ay hindi na banal. Pagdating sa daan ng apoy, bumungad sa kanila ang altar, isang bilog na gawa sa sinaunang bato, may mga sulat ng mga lumang wika, at sa gitna ay may hukay kung saan daw ibinaon ang puso ng unang albularyong nagtaksil. Magsisimula na sana ang ritual nang biglang umalon ang lupa. Mula sa likod ng mga puno ay nagsilabasan ang mga nilalang na tila pamilyar, ngunit na bago, mga dating tao na ngayon ay tinubuan ng mga sungay, kuko, at balat na parang uling. Isa-isa silang lumapit, at ang kanilang pinuno, isang malaking anino na may 3 mukha, ay nagsalita, isa lang ang kailangan, ang tagapagmana. Ialay si Elias at titigil ang sumpa. Nagkatinginan ang mga matatanda. Ang ilang kasama ni Elias ay halos matukso na. Ngunit si Elias, sa halip na umatras, ay tumayo sa gitna ng altar, hawak ang itim na libro, at nagsimulang bigkasin ang orasyon ng pagtalikod. Ito ay isang dasal na hindi ginagamit ng karaniwang albularyo. Isa itong sagradong panalangin na isinusumpa ang sariling dugo kapalit ng pagsasara ng daan ng dilim. Kapag binigkas ito, ang buhay ng tagapagsalita ay isasakripisyo para sa kapayapaan. Sa liwanag ng aking dugo, sa anino ng aking lahi, isinusumpa ko ang kapangyarihan, isinusuko ko ang lakas, isinasaalang-alang ko ang buhay ng aking bayan, kapalit ng akin. Biglang kumulog. Mula sa langit ay bumagsak ang liwanag, parang kidlat na bumalot kay Elias. Ang itim na libro ay nagliyab, at isa-isang nagsisigaw ang mga nilalang ng dilim. Ang lupa ay bumuka, at muli silang hinigop pabalik sa kailaliman. Ngunit sa gitna ng liwanag,
habang nagliliyab ang kanyang katawan, nakita ni Elias ang imahe ni Ildefonso, nakangiti, ngunit may luha. At sa huling sandali, bago siya tuluyang mawala, narinig niya ang tinig na nagsabi, "Anak, binuo mo muli ang pangakong nabasag. Ngayon, ang lahi natin ay maliligtas." Nang mag-umaga, tahimik ang buong sitio. Wala nang usok, wala nang bulong, wala nang sigaw. Si Elias ay wala na, ngunit sa gitna ng daan ng apoy ay may naiwan, isang bato na may nakaukit na bagong salita. Elias, ang huling albularyong walang takot. Lumipas ang ilang taon mula nang mawala si Elias sa daan ng apoy. Hindi man siya nakita o nahanap muli, para sa buong sitio Malignang, si Elias ay hindi namatay, bagkus, siya ay naging alamat. Mula sa kanyang pagsasakripisyo, bumalik ang katahimikan sa buong sitio. Ang mga halaman ay muling namulaklak, ang mga bata ay muling naglaro sa mga bukirin, at ang takot sa gabi ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Ngunit tulad ng lahat ng alamat, may naiwan siyang bakas, isang pamana. Ang una sa mga iyon ay ang malinis na dugo. Ayon sa mga matatanda, ang dugo ng albularyo na handang magsakripisyo ay nagiging dalisay, at ang mga susunod na henerasyon nito ay magkakaroon ng kakaibang koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Isa sa mga batang malapit kay Elias ay si Amira, 7 taong gulang nang mawala si Elias. Anak siya ng pinsan ni Elias, at mula pagkabata ay malapit na sa kanya. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang mapansin ng mga tao ang kakaiba kay Amira. Sa murang edad, kaya niyang gamutin ang mga sugat gamit lamang ang mga dahon. Alam niya kung anong halamang gamot ang babagay sa bawat sakit, kahit wala namang nagturo sa kanya. At sa tuwing may masamang panahon, ang kanyang panalangin ay tila nakakarating sa langit. Hanggang isang araw, habang naglilinis siya ng lumang bahagi ng kubo ni Elias, may natagpuan siyang isang maliit na kahoy na kahon. Nakaukit dito ang simbolo ng kanilang angkan, isang mata sa gitna ng araw at buwan. Sa loob nito, may isang maliit na bato, isang sulat na isinulat ni Elias, at isang piraso ng pahina mula sa itim na libro, ang natatanging pahina na hindi nasunog. Ang sulat ay nagsasaad, "Amira, kung ikaw ang nakakabasa nito, ibig sabihin ay nanatili ang ating lahi. Ikaw ang susunod. Hindi mo kailangang maging tulad ko, ngunit kailangan mong alagaan ang ating kasaysayan. Ang kapangyarihan ay hindi para sa lahat, kundi para sa marunong magmahal. Sa tamang panahon, babalik ang dilim at ikaw ang magiging liwanag." Mula noon, sinanay si Amira ng mga natitirang matatandang albularyo. Ngunit hindi tulad ng dati, ang bagong pagsasanay ay hindi lang tungkol sa gamot, orasyon, o ritual. Tinuruan na rin siya kung paano pahalagahan ang buhay, ang kapayapaan, at ang hangganan ng kapangyarihan. Ang alamat ni Elias ay ipinasa sa bawat henerasyon. Tuwing pista ng sitio, laging may alay sa daan ng apoy, hindi para sa mga espiritu, kundi para sa alaala ng huling albularyong tumalikod sa kapangyarihan para sa bayan. At isang gabi, habang si Amira ay nakaupo sa harap ng kubo ni Elias, tumingala siya sa langit at nakita ang isang alitaptap na paikot-ikot sa hangin. Sa kanyang pandinig, may mahina siyang narinig, hindi lahat ng apoy ay sunog. Minsan, ito ay liwanag na gabay. Napangiti si Amira. Hindi na siya natakot. Alam niyang dumaan na ang panahon ng kadiliman. At kung sakaling bumalik man, handa na siyang humarap. Ang pamana ni Elias ay hindi lang kapangyarihan. Ito ay tapang, pag-ibig, at pagpili ng tama kahit mahirap. At ito ang tunay na kwento ng lahi ng albularyong kinatatakutan sa probinsya ng Samar, isang kwento ng dugo, dilim, at liwanag.